Good day, everyone. This will be your performance task, your last performance task for the second quarter because next week, start na tayo ng ating third quarter. So, ito na yung pinakahuli. Medyo madali na lang ngayon yung inyong performance task for this quarter. Okay? Yan, let's just wait ha. Medyo ang hirap pa eh. Nangangapa-ngapa pa tayo eh. Yan. So, for your second performance task, so you will be drawing or you will be illustrating a yin-yang symbol. So, ayan, yan ang itsura ng yin-yang. So, ano nga ba itong yin-yang symbol na to? Ayan, okay. So, just a small background. Yin, uh, Taoism philosophy, okay? Which indicates that are enclosed by these two natures or yung dalawang opposing nature. So, yung yin at saka si yang. Okay. So, it symbolizes being masculine, ayan, active, ayan, being logical, it so symbolizes the sun, ayan, and everything, okay? And then, yung kabilang side naman, ayan, this is the feminine side, it is passive, intuitive, okay, ayan, and so on, okay? Okay. So, not necessarily positive, negative. Hindi naman ganon. Okay? Although, in some philosophy, sinasabi nila ganon daw is merong dalawang sides lagi sa isang bagay. Okay? Kung may maliit, may malaki. Okay? Ganun siya. Kung black, there is white. Okay? Black doesn't necessarily mean that it's bad. Okay? Yan. There are cases na kailangan talaga yan. May happy, may sad. May mga instances talaga na kailangan you need sadness in your life. Tama? Hindi naman pwedeng laging happy lang. So, it balances all. Yan ang sinisimbolize ni Yin Yang. Yan. So, yun ang gagawin yung project ngayon or lesson in dropping a circle. Kaya lang, mas patadaliin natin, hindi na natin siya ilalagay sa sa Cartesian plane or sa rectangular coordinate system. Okay. So, paano ba gawin itong ang gagawin ninyo para ma-drawing yung yin-yang, pasensya na sa mga background music ha, kasi of course, home setup, tapos hindi naman ganun kalaki bahay natin, so pagpasensya nyo na may mga background music tayo, okay? So first is to construct a one large circle, okay? Not necessarily sa dropping paper, okay? Sa case lang na to, ang available ko kasi is may dropping paper ako. So sa dropping paper ko siya ginawa. But you can draw it in any paper. Okay? Yung malinis na papel, hawag naman sana yung malinis na papel. Okay? So, yan. So, nag-draw ako dito ng isang malaking circle. Yan. Bahala na kayo kung gusto nyo gumamit ng compass, pwede. Kung gusto nyo gumamit ng anything na bilog sa bahay nyo, plato, platito, huwag naman plato, masyadong malaki yung plato. Platito, takip ng gatas, takip ng kaldero, basta bilog. Okay? Yan. Okay, so that is the first step. Pakihinaan lang, mami. Ay, baby, ha? Yan. Okay, second step is to construct two additional circles inside with half the diameter of the larger circle. Ayan. So, ito, medyo tsatsambahan nyo lang ito, okay? Kung gumagamit kayo ng compass, actually, kaya nyo isakto yung dalawang circles na yan, okay? Actually, ako, ginamit ko lang dito yung doon sa malaking circle, takip ng gatas ng anak ko. Yan. Tapos doon sa dalawang circles na maliit, ang ginamit ko diyan, delatang corned beef. Hindi ko sasabihin ko anong brand. Okay? Pero yan 'yon. So, nagkataon lang sumakto siya. Okay? Pero yun nga, ganun dapat yung pagkakakonstruct. Okay? Yan. And then afterwards, yan. Third step is to construct two smaller circles concentric to the two inside circles. So, concentric, ibig sabihin na nasa loob siya. So, magdodrawing ka pa ng dalawang mas maliit pang circle dun sa dalawang nauna mong circle na drawing. So, yan. Yan. So, parang lumalabas ngayon, okay, kung ako, sa perspective ko, sa isang pinggan, mayroong dalawang donuts. O, parang ganun ang magiging itsura dapat. Yan. Then lastly, number 4, yan na. So you will be tracing and you will be tracing your design. Then afterwards, you will color it. Ayan. Ayan. So ganyan na siya. So
Kanina, ginamitan ko siya ng pencil. May dalawang illustration siya. Mapapansin nyo magkatabi. So, ang una kong ginawa is, nung na-pencil ko na, trace ko. Yan. Tapos, binura ko lang yung, yung pagkaka-trace dun sa, ayan, yung mapapansin ko, ayan. Kung mapapansin nyo, may bura pa dun sa left side nung una kong drawing. So, yun yung mga series na drawing ko kanina. Tapos, ayan na. In-outline ko na ng black yung yin-yang symbol, then afterwards, kinoloran ko. So, ayan. Dati sa akin, kailangan black at saka white, ha? Okay, so, sa case na to, kunwari, dun sa right side naman, yan, yung dalawang favorite colors ko na orange and blue ang ginamit ko. So, yun yung pinangkulay ko. Yan. Ngayon, nasa inyo na yan. Gusto nyo pang artihan ng konti. Yan. Okay, so, yan. So, yun yung dalawang design ko pa. Nilagyan ko ng arte yung isa. Nilagyan ko, bahala na kayo. Sorry, pangit yung ko. Pangit yung drawing ko. Alam ko, mayroong sa inyo mas creative pa. So, maaaring mas maganda pa dyan ang inyong drawing. Ayan. O, doon naman sa right side, kung mapapansin nyo, medyo parang binaliktad ko yung yung parang curve niya as compared dun sa isa. Ayan. Yung curve nung nasa left side, parang pa-letter S. Yan. Tapos, yung dun sa kabilang drawing ko naman, or kabilang illustration ko naman, ang curve naman, parang babaliktad na S. So, wala naman problema yun sa akin. Basta makakuha siya almost perfectly. Yan, ganyan. Okay, o yung yan. Doon sa kabilang side, actually, dapat yan? Yung isang side is tubig, yung kabilang side is apoy. Yan. Kaya lang, hindi yata na hindi masyadong naging obvious doon sa illustration. But then, bahala na kayo kung paano nyo kukulayan, paano nyo aartihan yung inyong performance task. So, ganyan lang. Okay? So, hindi na kailangan ilagay pa sa partition plane. Okay? Drawing lang na close to what I have given you for this performance task. Okay? So, again, tulad ng mga ibang yung mga naunang performance task nung first quarter tsaka nitong second quarter, yung unang yung performance task, magkakaroon din tayo ng tinatawag dito? Ng rubrics or parang criteria for grading your project or performance task. Mas magandang performance task natin siyang itawag, okay? Which is the yin-yang, okay? So, yung first criteria natin is accuracy. So, hindi na ako nagbigay ng parang matrix kung paano siya. Basta 10 points kung tingin ko accurate naman yung pakaka-drawing. Drawing pa lang to, yung drawing. Okay? And then, kung medyo may mga flaws ng konti, yan. Parang demerit system na lang tayo. Nababawasan ko ng 1 point pag medyo hindi tumama yung sa ganitong line o sa ganitong curve o hindi nakuha yung circle na hinihingi ko. So, ganun yun natin. So, 10 points ang perfect score na pwede yung makuha for accuracy. And then, yung second criteria for grading, for grading this performance task is your creativity. Okay? So, after yung accurately mag-drawing yung yin-yang, yung creativity naman. Okay? So, kung kinulayan nyo, yan, okay na yon. So, siguro, kulay lang na ganun yung tulad ng pinakita kong illustration kanina na may blue and orange, pwede na siguro doon ang 8 points. Ganyan. Medyo lagyan nyo ng konting design, konting arte, rinumigyan sa likod, kinulayan, mga 9 or 10 points na yan. Depende yan sa ganda na ipapakita nyo. Okay? So, ang perfect score na pwede nyo makuha for this particular performance task is 20 points. Okay? So, yan ang ating performance task. Madali lang itong gawin. Okay? Napakadaling gawin. Especially kung meron kang enough materials na So, yan. So, another example, yan. So, nagpakita lang ako. Yan yung mga Yan. Kung mapapansin nyo, meron siyang plug ng Korea. Actually, yan. Wala lang siya yung bilog dun sa dalawang gitna. Ay, yung dalawang bilog dun sa symbol. Pero, nevertheless, yan yun. Okay? Yung sa flag ng South Korea. So, ganun din yun. Actually, hindi yung ang tawag ng ng South Korea dyan sa symbol na yan. Nakalimutan ko lang yung tawag. Okay? So, that's it for your second performance task. And hopefully, you could submit this. So, deadline of your submission would be on February 26. Okay? Friday. Ayan. Isasuggest ko, gawin nyo siya during our time. Okay? During our time. So, siguro doon sa apat na
sections na hawak ko sa Makopa, Mahogany, Mabolo, at saka sa Langka, okay? Sa February 24 nyo siya gawin during our session. Yung time ko sa inyo, doon nyo siya gawin. Then immediately, ipasa nyo agad para hindi kayo mag-hold. Tapos, sa Katmon naman, gawin nyo siya during our time sa February 25 para, although yung, alam ko, yung February 25 walang klase, pero yun nyo lang, saglitan nyo lang to ng gawa, okay? Para naman, hindi naman ito kakain ng malaking oras sa inyo, okay? So, tapos, 26, pwede nyo siyang ipasa sa akin, okay? So, ang pagpapasa na lang, online to PM sa FB, pipicturean na lang, tulad ng pinakita ko sa inyong examples dito, pinicturean ko na lang, then, pasa lang sa akin, okay? So, that's it for now. So, thank you so much, and I hope, makakaus tayo sa pandemic na to, matapos na rin, then eventually, as soon as possible sana makapag face-to-face na tayo. Good day, everyone.